mabunot. Hayaan niyo silang kapwa tumubo. Sabi sa verse 29, huwag baka sa pagtipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At ito na yung panahon natin yun, mga kapatid. Sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo. Ang unang iniipon nga ay ang mga pansirang damo sa pamamagitan ng World Council of Churches. Hallelujah. At inyong pagbibigkisin upang sunugin. Di ba? Yung mga pansirang damo, mga kapatid, binibigkis-bigkis, then iipunin. Datapat tipunin ninyo ang trigo, ang bride, sa aking bangan. So mga kapatid, nagpasimula na itanim ang maling binhi, ang maling aral sa panahon ito. Yung church, the original church, ang Efeso, ang Smyrna, ang original na church remain for a short time in the pure divine teaching. So, sabi ng Ephesians, mga kapatid, Ephesians chapter 4, sabi dito, may isang katawan, verse 4, may isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos, Ama ng lahat, na siyang sumasa-ibabaw sa lahat, at sumasa lahat at nasa lahat. Hindi ko na po ito i-explain pa, mga kapatid. Ito yung 7 na isa. No. Dito ay ating makikita na may isang katawan, may isang Panginoon, may isang Diyos, may isang pananampalataya, may isang bautismo. Ang lahat ng ito ay naset aside ng ang kaaway ng Diyos ay nagpasimulang magtanim ng pansirang damo. So, na-propagate siya sa panahon ng 7 church ages. Sa panahon ng church ages, alam natin ang progression ng pansirang damo. So, mga kapatid, sa paanong paraan ba nagsisimula ang maling aral? Sa paanong paraan? Sa paglalagay ng argumento. Diba? Ang diablo naglalagay ng argument. Nagsimula yan sa panahon ng Garden of Eden. Sabi ng Panginoon kay Adan sa chapter 2 ng 17 ng Book of Genesis, huwag kayong kakain ng tree of knowledge of good and evil. Sa oras na kayo kumain, kayo'y walang salang mamamatay. Ano yung argumento na inilagay ng demonyo sa bibig ng serpente? Tunay ba? Tunay ba? So nagbubukas siya ng maling kaisipan. Amen. Ng ibang kaisipan, mga kapatid. Sabi sa chapter 3, tunay bang, question mark, no? Sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimampunong kahoy sa halamanan. So para ang maling aral ay maipasok, naglalagay dyan ng mga argumento. Kaya kung ang motibo nyo ay maganda, hindi argumento ang iyong ilalagay. Amen? Hindi argumento, mga kapatid. Ang ilalagay natin ay ang Bible principle. Ang Bible principle. Ang Word of God, not church tradition. Sapagkat ang valid ay ang salita ng Diyos, hindi yung tradition. Ang Biblia, hindi ang argumento, mga kapatid. Ang tao mahilig sa argumento, di ba? Sa Luneta, marami dyan. Sa Luneta, marami dyan, mga kapatid. Mga nagtatalo sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, yun ang isa sa iiwasan natin kung meron tayong mga bagay na nakikita na wala sa Biblia, huwag tayong
maglagay ng argumento para yung ating sariling kaisipan ay maisiksik. Di ba? Kung wala sa Biblia, huwag nyo nang pag-aralan yan, mga kapatid, sa demonyo na yan. Di ba? Kung wala sa Bible, huwag nyo nang pag-aralan. Dahil, baka matuto ka pa ng malalalim na aral ni Satanas. Kita nyo, yung ibang mga dati nating kasama, no? Hindi ko matagal masabing believer sila. Hindi dito sa ating grupo, sa ating church, yung mga kasama namin sa mga ministerial fellowship. Meron kaming kasama doon, mga kapatid. Dahil mahilig siyang magsaliksik ng ibang aral. Alam nyo, anong nangyari ngayon? Para ng kambing. Meron ng bigote rito. No? Kaya pala nagtataka ako, pahaba na yung kanyang ginagaya niya yung Old Testament ng mga saserdote na may mga habang balbas. Kaya ngayon, itsurang kambing na siya. Tapos, hindi lang doon natapos, may namit naman siya na puro mga Hebreo. Kailangan daw, sa original tayo bumalik. Isinalin na nga sa ating lingwahe at papakahirap pa sa Hebreo language. At doon natuklasan niya ang tunay na pangalan ng Panginoon. Napakahaba daw. Ay naku, mga ganong bagay hindi na ako interesado, mga kapatid. Mag-aaksya lang ako ng oras doon. Kaya ngayon pag nakita niyo siya, parang siyang sacerdote sa Old Testament. At ang salita niya ay puro lingwahe ng Hebreo na. Yan ang hindi niyo dapat tangkain pa, mga kapatid. Di ba? Baka matuto ka lang ng mga maling bagay. So, pwede pag-aralan, pero hindi para kunin mo yung mga bagay na yon. Para makita mo ang kailang maling ginagawa. At alam mo kung paano i-depensa ang ating pinaninindigang katotohanan. So, mga kapatid, nang itanim ang maling aral sa panahon ng 7 church ages, ang true confession ng mga apostol, ng mga unang mananampalataya, one Lord, one God, one body, one baptism, one faith, ay naset aside ito, mga kapatid. Bago pa si Pablo umalis sa Acts chapter 20, 24, 32 at bumalik sa kanyang pinanggalingan, nagpalaala na siya na may ibang lilitaw na mga maling aral. Maling aral. So, ang kaaway, sabi ng 2 Corinthians 11, 14, 15, ay lagi siya nag-aanyong liwanag, mga kapatid. Anyong liwanag. Kaya nga, ang bawat anak ng Diyos, o bawat isa na nangangaral ng salita ng Diyos, ay dapat magtanong, ako ba talaga ay nangangaral ng mensahe sa panahon? Food in due season. Alam niyo, madali lang naman magsalita sa pulpito, mga kapatid, pero ang tanong, yung bang aking sinasabi, ito ba talaga ay pagkain ng kaluluwa? Ito ba talaga ay pagkain na napapanahon? The food in season. So, mga anak ng Diyos, nang i-entertain ni Eva ang serpente, ang maling aral, nagdagdag lang ng isang salita, no? Tunay, hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Panginoon, tunay na kayo ay mamamatay. Nag-add lang ng isang word. Hindi po ini-expect ni Eva ang great tragedy na magiging resulta ng kanyang pag-entertain sa maling aral. Hindi po sapat ang tayo ay sincero. Kagaya ng isang nurse, kapag nagturok ng gamot sa pasyente, gaano man siya kasincere kung maling dosage ang maiturok niya, may danger sa tao. Nakuha niyo, mga kapatid? Gaano man kasincero ang isang nurse sa pagturok ng isang gamot sa isang pasyente, kapag nagkamali siya ng gamot o dosage ng gamot, meron po itong panganib.
Kagaya ng counterfeit money, kapag may hawak kang pekeng pera, hindi ikaw yung gumawa ng pekeng pera, pero pag ibinili mo ito sa tindahan, hindi matutuwa sa'yo ang tao. Amen po ba? At ganoon ang maling aral, mga kapatid. Maaring hindi ikaw ang nag-imbento ng maling aral, pero kapag tinanggap mo ang maling aral, mayroon ka rin panagutan dyan sa harap ng Diyos. Amen? Maaring hindi ikaw ang nagformula ng Trinity Doctrine, Two-ness Doctrine, pero kung ito'y nasa kamay mo, mananagot ka pa rin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Mananagot ka pa rin sa Diyos, mga kapatid. So, sa kasaysayan, in the First Ecumenical Council ng 325 AD sa Nicaea, diniscuss, mga kapatid, dito ang ilang biblical subject, especially about Christ and the Godhead. Dito talaga nagpasimula, mga kapatid, ang pagtatanim ng maling aral ng Trinitarian Doctrine. Actually, hindi naman talaga dito nagsimula. Nagsimula ito sa Babel. Di ba? Sa Babylonia o sa Babel. Sa Genesis chapter 10, ating munang buksan. At naging anak ni Cus si Nimrod. May kukorek lang po ako sa ilang history, mga kapatid. Si Nimrod, na pangasawa niya si Semiramis, naging anak nila si Tammuz. So ang gulo po ng history, mga kapatid, minsan si Tammuz at si Nimrod ay iisa. Sa iba naman, si Nimrod, si Tammuz ay anak niya. So, sabi ng Biblia, si Nimrod, siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Naging makapangyarihan sa lupa. Sinasamba siya ng mga tao. Siya ay makapangyarihan mga ngaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin gaya ni Nimrod na makapangyarihan mga ngaso sa harap ng Panginoon. So, si Nimrod nang mamatay ay natakot ang kanyang asawang si Semiramis na yung pagsamba, yung pagsakop nila sa panahong yun ng mga tao ay mawala sa kanila. Nagbuntis siya, ipinanganak si Tammuz, at sabi niya, ito ang reincarnation ni Nimrod. At dito nangyari ang pagsamba kay Nimrod na punta sa anak. At the same time, yung nanay sinasamba rin. Si Nimrod ay naging makapangyarihan sa lupa. Bakit? Siya kasi ay kinilalang bayani sa panahon yun. Sa panahon yun, mga kapatid, marami mga wild animals, di ba? At ang bayan ay wala pang masyadong tanggulan. At si Nimrod ang tagapagtanggol nila. Nakuha nyo? Kaya siya ay kinikilalang makapangyarihang mga ngaso. Nakuha nyo ba, mga kapatid? Makapangyarihang mga ngaso. So kapag may mga wild animals na dumarating sa kailang kampo, si Nimrod ang bayani. Siya ang umapatay, siya ang umaharap sa mga wild animals. Sapagkat siya ay makapangyarihang mga ngaso sa panahong yun, at tinawag siyang makapangyarihan sa lupa, at dahil dito, sinamba siya ng mga tao. Namatay si Nimrod, ipinalit si Tammuz. At ang pagsamba kay Tammuz, habang sinasamba si Tammuz, at the same time, sinasamba rin si Semiramis. Hanggang sa ang pagsamba ay napunta na kay Semiramis. Yan ang original Trinity, mga kapatid. The first doctrine na nabuo sa Babel ay ang doktrina ng Trinity, mga kapatid. Kaya nga sa Nicaea Council, nang i-finalize na, kasi nagkaroon po ng problema si Constantine the Great. Si Constantine the Great ay nagkaroon ng problema kay Athanasius. Si Athanasius at si Arius.
Kumbaga, dalawang mga theologians na mga top-notcher, na mga magagaling sa panahon niya, ang nagkaroon